mamayang hating gabi, hindi na po libre ang serbisyo ng mga porter o yung mga tumutulong sa pagdadala ng mga bagahe sa mga pasahero sa NAIA. Isinapribado na kasi ang porter services sa paliparan na paraan daw ng gobyerno para makatipid. Mula sa NAIA, sa Pasay, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, kung babiyahe ka nga at napakarami mo mga dala, pihado Mel, nakukuha ka nitong pushcart na kagaya nito o dili naman kaya ay kukuha ka ng porter na tutulong sa'yo para madala mo nga yung mga gamit mo. Pero simula nga mamayang hating gabi ay hindi na libre o may bayad na ang porter service dito sa NAIA. 50 pesos kada bagahe ang sisingili ng porter sa isang pasahero kung kukuha sa kanilang serbisyo. Kung walang dalang piso gaya ng mga banyagang turista, pwede ring magbayad ng $1 kada bagahe. Ito ang ipatutupad simula mamayang hating gabi sa 3 terminal ng NAIA at ng domestic terminal, paalis o kadarating mo man sa terminal. Nitong January 25, nagkaroon daw ng public bidding ang Manila International Airport Authority o MIAA para isa-pribado ang porter services. Sa kasalukuyan, 73 million pesos daw ang ibinabayad ng MIAA sa 360 porters para sa 4 na terminal taon-taon. Sa pagsasapribado ng porter service, makakatipid daw ang gobyerno ng 54.8 million pesos. Yung savings na makukuha ng MIA Authority, that could be used for other projects that will be developed in the airport. Ngayon, yung payment naman na 13% share ng hire and keep, more or less, yun ang magiging pasweldo dun sa mga retrievers. Ang porterage counters makikita sa entrada ng terminal para sa mga paalis na pasahero, sa mga parating naman pasahero. Nasa customs counters ang booth nila. Mananatili naman daw libre ang pushcarts. Yun nga lang, hindi magbabago ang bayad sa porter service kahit magbago ang peso-dollar exchange rate. We want to avoid din yung long queuing ng lines dun sa booth. And we know that the passengers are, they want to go home na kagad. And sa departure naman, they want to, diba, go to their flights na yung sa aeroplane. So, yung pagsukli, para hindi na mahirap, nakapeg na siya ng $1. Ano naman kaya ang sentimiento ng ating mga kababayan? Kung legal na babayaran, di bayaran. Magandang tulong sa mga porter yun bilang tulong mga taga-abroad. Hindi ako mag-hire. Yeah. Hindi. Kaya ko na yung buhatin. Unfair rin sa amin, magbabayad pa kami. Medyo malaki na yan para sa amin din, 50. Mel, ang pangako naman ng bagong kumpanya sa MIAA ay mga tapat at masisipag na porter yung kukunin nila. At yung mga porter na yan, Mel, ay binigyan din daw ng training, kasama na nga yung training sa issue ng pangseguridad. Yan muna ang latest mula rito sa NAIA. Balik sa'yo, Mel. Pero teka muna, sandali Ian paliwanag mo. Yung cart, libre. Yung porter ang babayaran, correct? Tama, Mel. Yung pushcart, mananatili ang libre. Walang bayad, Mel. So kung mag-isa kang babiyahe, maliit lang naman yung dala mo o wala kang dala, libre. O yung pushcart, libre yan. Kung kaya mong itulak yung 5 bagahe mo na sakay ng pushcart, walang bayad yan. Pero Mel, kung kukuha ka nga ng porter, bawat isa doon, kahit nga isang plastic bag, kahit malaking bagahe yan, basta ang bilang yan, individual, isang piraso, 50 yan. So kung 4 yung bagahe mo, may 200 ka na babayaran o $4 kung dolyar naman yung pera mo. O teka muna, sabi mo na-train yung mga porter, na-train ba na huwag tumanggap ng tip? Kasama kasi, Mel, sa policy nga ng MIAA na bawal din silang humingi ng tip o mang-solicit ng bayad. So sila ay na-brief na tungkol dyan, kaya inaasahan din ng MIAA na susundin niya ng pribadong kumpanya na huwag sila manghihingi ng tip sa mga paparating at papaalis na mga pasahero mula dito sa NAIA, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.